Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Mauna ni ang atong ikatulo nga gabi sa atong nga serye nga nagaingon transform into the likeness of Christ. Nga ang balaan nga kasulatan ikaduha nga Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23 nagingon, May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. Nga kita gikinahanglan balaanon sa atong Dios true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless up to the coming of our Lord Jesus Christ. Maunay punto nga gusto ni Apostol Pablo, mahitabo kanimo igsoon higala o kapaglaom. Nga maangkon nato ang pagkabalaan, sanctification. Busa ato ning tanawon ngano nagkinahanglan ta og reformation. Reasons for reformation. By the way, this is part 1. Napa ni part 2 ug napa ni part 3 mga kaigsuonan. Number 1 reason for the glory of God. Ngano magkinahanglan ta nga mareforma ang atong kinabuhi? Ngano nagkinahanglan ta og reformation? It is for the glory of God. Dili alang sa ato ang kaugalingon nga himaya igsuon og kapaglaom. Alang lang kini sa himaya sa ato nga Dios. Tanawon ninyo ang gisulti sa sinulat ni Ellen White. Only one lease of life is granted us. Isa lamang ka kinabuhi ang gipahulam kanato sama sa atong natun-an sa miaging gabi. Ang atong lawas, ang atong kinabuhi, gikan kini sa Ginoo, gipahulam sa tua, ug isa lamang ka kinabuhi ang gipahulam diha kanimo kapaglaom ug kanako. Busa, gikinahanglan mangutana ang matag usa, and the inquiry with everyone should be, mao ni atong pangutana, how can I invest my power so that they may yield the greatest benefit? Kaigsuunan, mga kapaglaom, ang atong pangutana, unsaon nako pag-invest nining akong kinabuhi? Aron nga maangkon nako ang ganansya nga pinakadako alang sa himaya sa tag-iya ni ining lawasa. Sunod nga pangutana, how can I do most for the glory of God? Sao nako pagbuhat sa tanan nakong pagabuhaton nga maghatag og himaya sa akong Ginoo and for the benefit of my fellow men, alang sa benepisyo sa akong isig katao. For my life is valuable only. Ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, mahimo lamang kini mahinungdanon as it is used for the attainment of this end. Unsa na nga end, mga kaigsuunan? For the glory of God ug alang sa benepisyo sa atong isig katao. Muna'y hinungdan na kinahanglan ta ani. Ang atong nga tema, transform into the likeness of Christ. Kay kung atong tanawon ang kinabuhi ni Kristo, mga kapaglaom, naghimo siyang panalangin, naghimo siyang benepisyo sa tanan nga mga katawhan nga muduol ngadto kaniya. Muna nga si Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31 nagingon, whatever you do, bisan unsay atong buhaton, himuon nato nga makahatag og himaya sa ato nga Dios. Our first duty toward God and our fellow being is that of self-development. Dili maayo mga kapaglaom nga atong pasagdan ining atong lawas. Ikinahanglan nato ni i-develop because that is our first duty to God and to our fellow men. Every faculty with the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of performance. Tanan nga gihatag sa Dios, talento, kaalam, ug atong lawas, gikinahanglan ato nang i-cultivate aron maabot nato ang pinakataas nga degree og perfection pinaagi sa grasya sa Dios. That we may be able to do the greatest amount of good of which we are capable. Nganong kinahanglan nato i-develop? Aron nga maangko nato, mabuhat natong pinakadako nga mga maayong butang
nga diin masarangan natong pagabuhaton. Ingon pa niya dinhi sa sinulat sa Counsels on Diet Counsels on Health, page 107 and 108, nagingon siya, hence that time is spent to good account, which is used in the establishment and preservation of our physical, mental health. Mana mga kaigsuunan nga ato ning gamiton ang panahon alang sa pag-develop, pag-establish, pag-preserbar sa atong physical ug mental health. We cannot afford to dwarf or cripple any function of the body or mind. Watay katungod mga kaigsuunan nga ato ning pasagdan nga dili motubo ang mga function sa atong lawas physical ug sa atong lawas mental. As surely as we do this, we must suffer the consequence. Kaya kung ato ning pasagdan, pag-atiman sa atong physical nga lawas ug sa atong hunahuna, Ellen White nagaingon, ato ning dawaton ang mga consequences niini. Dawaton nato ang samputanan sa atong pagpasagad sa atong lawas. Every man has the opportunity, gitagaan tag oportunidad, to a great extent of making himself whatever he chooses to be. Gitagaan tag kagawasan, magpili kung unsay gusto nato nga mahitabo sa ato ang lawas. The blessing of this life and also of the immortal state are within our reach. He may build up a character of solid worth, gaining new strength at every step. Mao atong responsibilidad, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Nga kung atong tanawon, on the other hand, kung ato nang i-develop, maangkon nato ang kaayuhan. Upon on the other hand, He may allow His power to rust out for wants of use. On the other hand, pwede nato nga pasagdan kining gahom, kining kinabuhi, kining mayong panlawas nga gihatag sa Dios nga dili nato atimanon, or by perverting through evil habits. Pwede nato na mapasagdan pinaagi sa pagbuhat sa dili maayo nga mga butang, sama sa lack of self-control or moral or religious stamina. His course then tends downward, and he is disobedient to the law of God and to the laws of health. Mga kaigsunan, naragyod sa to ang mga kamot. Pagpili, kung asa kita. Kung ato ning i-develop, ato ning atimanon, mangko natong panalangin. Apan kung dili nato ning atimanon, mangko nato ang balatian. Appetite conquers him. Inclination carries him away. Kung atong pasagdan sama sa atong natun-an sa miaging mga gabi, mga kapaglaom, kung atong pasagdan ang atong mga gana, ang atong inclination, ang atong padulngan, magapalayo ngadto sa Dios. It is easier for him to allow the power of evil. Masayon kita madala sa mga pamaagi sa kaaway, which are always active. Tinaman ininyo, wa baya gatulog ang atong kaaway. Kanunay nga aktibo, aron iya kitang birahon to drag us downward than to struggle against them and go forward. Dissipation, mo na ni resulta. Dissipation, disease, and death follows. This is the history of many lives that might have been useful in the cause of God and humanity. Nagamit unta, pero gipasagdan, mga kaigsunan. That is the reason why. Nga kinahanglan ta og reformation for the glory of God. Number 2, ngano ni kinahanglan tag reformation? To reach the standard of perfection. Aron makabot nato ang estandarte sa pagkahingpit, mga kaigsuunan. Tanawa ragon ninyo, God desires us to reach the standard of perfection made possible for us by the gift of Christ. Sinumduman nato
nga dili nato maangkon sa atong kaugalingon og pagkahingpit, pagkabalaan, pagka-perfect sa atong kinabuhi. It is a gift of Christ. He calls upon us to make our choice on the right side. Gitawag kita nga magbuhat sa atong maayo o rin sakto nga pagpili, mga kaigsunan, to connect with heavenly agency, to adopt principles that will restore in us the divine image. Mga kaigsunan, gitawag kita nga mukonektar ngadto niya, nga di ta mibulag ngadto kaniya. Susama ta, mga kaigsunan, sa usa ka paras nga kung ato nang gusto nga magpabilin nga buhi ug himsog, gikinahanglan makonektar kita didto sa punuan sa maong sanga, mga kaigsuunan. Hinumduman nato that the goal of salvation is to restore the divine image that was lost. Hinumduman nato nga ang goal sa mao nga pagluwas kanato, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, mao ang pagbalik sa imahe sa Dios nga nawala tungod sa sala. Ingon pa niya ni Ellen White diha sa Ministry of Healing, page 114, in His written word and in the great book of nature, He has revealed the principle of life. Sa balaan nga kasulatan ug sa kinaiyahan atong tanawon, mga kaigsunan, gipakita dinha ang mga prinsipyo sa kinabuhi. It is our work to obtain a knowledge of these principles. And by obedience, timan-in ninyo, obedience gikinahanglan to cooperate. Pinaagi sa atong pagkamasinugtanon ug atong pagbuhat kauban niya in restoring health to the body as well as to the soul. So kinahanglan kita og kooperasyon. Dili pwede nga ang Dios mingon kanato birahon ta niya o himuon ta kang himsog. No. Gikinahanglan nato og kooperasyon, mga kapaglaom. Gikinahanglan nato nga mupahiuyon kita ngadto sa kabubuton sa Dios, dili sa atong mga kabubuton, kay nganuman kung atong kabubuton mo'y atong tumanon, sultihan ta mo. Padulong yun tagbalatian og kamatayon. So nagkinahanglan ta og reformation aron makabot nato the standard of perfection. Number 3, mga kaigsuunan. Ngano na kinahanglan ta og reformation? Tungod kay kining living organism is God's property. Kining akong lawas. Gusto gyud nako ni nga tagaan og pagtagad, mga kaigsuunan, kaysa diha nga atong i-recognize nga kining lawasa dili ni ato, propiedad kini sa Ginoo. Mulahi ang atong pagtagad ni ini, mga kaigsuunan ug mga kapaglaom. Tanawan ninyo ang gisulat. Ingon pa niya dinha, the living organism is God's property. Remember, ang living organism, mga kaigsunan mo ning atong kaugalingon. It belongs to Him sa duha ka pamaagi. By creation. Siya mo'y nagbuhat kanato. And by redemption. Pinaagi sa pagluwas kanato, mga kaigsunan. So ang nag-iya kining atong lawas mao ang Dios, pinaagi paglalang o ikaduha pinaagi sa pagluwas kanato didto sa krus sa Kalbaryo. And by a misuse, timanin nato ni, by a misuse of any of our powers, we rob God of the honor due to Him. Makuyaw ni, mga kapaglaom, mga kaigsuunan. Nga sa diha nga kung dili nato gamiton sa insakto nga paagi. Sa unsang paagi atong naisgutan, number 1 reason kaganiha, for the glory of God. Kung dili nato ni gamiton, kung ato ning i-misuse, gamiton nato sa dili insakto, mga kaigsuunan, ang atong kinabuhi, gikawatan nato ang Dios ug dungog nga alang kaniya. Niya pa, dugang. Ingon ni Apostol Pablo, hinumduman nato. 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 19 ug 20, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you received from God?
Kini nadawat nato gikan sa Dios. You are not your own, and you are bought with a price. Tiba na nato mga kaigsunan nga gipalit kita sa Dios, property kita sa Dios. Ang Dios mo itag-iya nato. Therefore, ingon ni Apostol Pablo, honor God with your bodies. Atong pasidunggan ng Dios sa atong mga lawas. Ingon pa niya, a failure, ingon ni Ellen White, a failure to care for the living machinery is an insult to the Creator. Sa diha nga mapakyas kita sa pag-atiman ni ining lawasa, mga kaigsuunan, mga kapaglawom, isa kadako nga insulto ngadto sa nagbuhat kanato, mga kaigsuunan. Therefore, there are divinely appointed rules which, if observed, will keep human being from disease and premature death. Muna hinungdan, mga kaigsuunan, nga kung dili nato ni atimonon, dunay mga dagahan, mga pabaagi nga gihatag sa atong magbubuhat, divinely appointed rules, nga kung ato lamang kining sundon, mga kaigsunan, malikay kita sa balatian, and finally, maluwas kita gikan sa premature death. Kaning premature death, mga kaigsuunan, kanang bitaw dili paangay kita mamatay. Apan tungod kay nagpasagad man ta sa ato ang lawas, then niabot ang panahon nga dili paangay. Mao na makadungog kita, mga kaigsunan, ang sulti sa uban nga moingon nga, hala, kabata pa man to, namatay na. And that is premature death. Ugwa na to magamit ang kinabuhi nga iya sa Dios gihatag nganhi kanato. Wa mapuslan sa iyahang buhat. Tanaw ra ko ninyo. Christ Object Lesson, page 347. Nagaingon, God is as truly the author of physical laws as He is the author of moral laws. Ang Dios mooy nagbuhat kaning balaod sa pisikal, siya po ang nagbuhat aning balaod sa moral, and His law is written with His own finger upon every nerve, every muscle, every faculty which has been entrusted to man. Hinumduman nato, mga kaigsunan, nga sa diha nga gibuhat sa Dios ang imong lawas o ang akong lawas, gisulat sa Dios ang tanan nga mga physical laws nga naa dinha, nga di na nato gikinahanglan, ato pa ng pinduton, ato pa ng tuslukon, automatic na nga mo function, mga kaigsunan. Ug kini gi-entrust ni sa Ginoo sa matag usa kanato. Ato ning bantayan nga ato ning mabuhat alang sa himaya sa ato nga Dios. The Creator of man, ingon pa niya, has arranged the living machinery of our bodies. Siya mismo mo'y nag-ariglar, ana, mga kaigsunan. Siya mismo nagbutang sa tanan ng mga function ni ini. Every function is wonderfully and wisely made. Tanan nga function ini nga atong lawas, matingala ta, mga kaigsunan, nga grabe yun ka-organize kining lawas sa tao. Nga bisan pag unsa ka maayo ang siyensya karon, nga ilahang sundon magbuhat og robot nga daw sama sa tao. Nainumduman ako sa diha nga niadto may Tokyo before katong mo host unta ang Japan ug Olympic. Ang problema kay nagka-pandemic, mga kaigsunan. Ang ilahang nga plano unta dito ang mo entertain sa bisita robot. Apan dili nila makuha, mga kaigsunan, ang disenyo sa tao. Di yun nila maduplicate. Labi na kaning utok nga gihatag sa Dios ug ang pagka-automatic tanan nga function ni ini. And God pledged Himself. Nagsaad sa Dios sa iyahang kaugalingon to keep this human machinery in faithful action. If, tanawon ninyo, ang Dios nagsaad nga iyahang atimanon, iyahang iyanang imintinar, kini nga machinery into a faithful action,
Sa kakondisyon, if the human agent will obey His laws and cooperate with God. Gusto sa Diyos maangko nato na. Gisaad na sa Diyos. Ang galing lang, ang if naa ka nimo og naa ka nako. Kung mukooperara ba sa Diyos o mutuman bata sa mao nga balaod nga gibutang sa Diyos sa atong lawas. Every law governing the human machinery is to be considered just as truly divine in origin. Truly divine in character and truly divine in importance as the Word of God. Gikinahanglan mga kaigsunan ato ning ma-recognize nga ang matag balaod nga gibutang sa Dios dinhi sa atong lawas mga kaigsuunan, mga kapaglaom, kini balaan ang sinugdan niini. Balaan ang kinaiya niini. Balaan ang pagkamahinungdanon niini daw susama sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga ato ning marikognisan. Ato ning makita mga kapaglaom. Kay nga naman, ingon pa niya dinhi, every careless, inattentive action, any abuse put upon the Lord's wonderful mechanism by disregarding His specified laws in the human habitation is a violation of God's law. Medyo bugat ni mga kaigsunan apan gihigugma namo kamo. Mao nay hamoning ipaabot diha kaninyo nga ang matag careless, dili pagatiman, pag-abusar niini nga atong lawas nga gihimo sa atong Dios. Pinaagi sa atong pag-disregard, wa nato pagtagad sa mga balaod nga gi-specified sa Dios. Alang niining lawasa. Gusto na ko ipahibalo ninyo igsuon. Kini paglapas sa kasuguan sa Dios. Ingon pa niya sa pagpadayon, we may behold and admire the work of God in the natural world. But the human habitation is the most wonderful. Tanawan ninyo. Daghan ka nato, ganahan mo tanaw kinaiyahan. Wow, gwagagwapo po aning talanawon. Apan daghan po ka nato, wag nato gitagad og pag-ayo ang wonder nga gihatag sa Dios niining atong lawas, which needlessly expand vitality or becloud the brain. Mga kaigsuunan, mauni ang ato ang angay nga tagaan og pagtagad because sin mao'y naghatag niini nga pagkasiparar sa magbubuhat ug kita ngayang gibuhat. Busa nagkinahanglan kita og sakto nga pagpili. So muna mga kaigsuunan ang tulo ka mga rason. Apan napay ikaupat. Ngano nagkinahanglan ta og reformation. Ikaupat, mga kaigsunan, it is because our bodies are Christ's purchased property. Na-mention nato kaganiha nga ang Dios mo'y tag-iya ka nato pinaagi sa paglalang o ikaduha, pinaagi sa pagluwas. Kita, gipalit sa Dios. Ingon ni Apostol Pablo, know ye not that your bodies are the members of Christ? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God. Ang ubang translation nagingon, you receive from God, and you are not your own. Ano yung mga pangutana ni Apostol Pablo kanato? Gani ibalik nako ang atong teksto kaganina nga nagingon 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 19 hangtod sa 20. Nagingon, know ye not that your bodies is a temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Nga naman, for you are bought with a price. Kay kita gipalit sa usa ka bili. Therefore, ningon si Apostol Pablo, busa, himayaa ang Dios sa atong mga lawas, sa atong mga spirito, nga mao ang tag-iya. Igsoon, your bodies
and my body is purchased by God. For you are bought with a price. Hinumduman nato mga kaigsuunan nga ang bili nga gigamit sa Dios sa pagpalit niining lawasa nga gibaligya ngadto sa sala. While lain kundili ang dugo ni Kristo. Bililhon nga dugo ni Kristo mga kaigsuunan. Ang iyaha nga gigamit, wanagoy lain. Di gyud na matupngan og bili sa salapi ang maong dugo. Because it's the blood of the only begotten Son of God. Iyaha nga gihatag alang kanato. Sa una nga wa pa ko'y anak, di gyud ko ka appreciate kanang ingon nila nga ang Dios na higugma sa kalibutan nga gihatag ang iyang bugtong anak. Ingon ko sa akong kaugalingon kaniadto nga kung nahigugma ang Dios ngano nga siya dili man siya ang mianhi, ngano ang anak pa man ang iyahang ipaanhi. At the time nga nakaangkon ko og anak, kani bitaw bata nga bag-o lang natawo kanang gikan sa pagkatawo hangtod sa first year of life. Kana bitaw di pa siya kasulti sa iyahang gibati. Ang among kamagulangan nga anak, gihilantan bitaw sa kapanahon. Wa pa siya sa katuig, di pagani siya kasulti. Sige na siya hilak. Nahurot na ang among tanan, hibaw ang sayaw ni Mrs. Di yun muundang og hilak, kay perting taasa iyahang hilanat. Wa may kibalog sa among buhaton, nakaampo gyud ko sa Ginoo. Ako gyud giingnan ang Ginoo. Ginoo, ako na lang intawon ang hilantan, ayaw lang intawon ng bata. And it comes to me, nga ako gyud na realisar kung unsa di ay kabililhon ang kinabuhi sa anak. Mga kabataan, timan-in ninyo ni. Mas bililhon pa ang inyong kinabuhi kumpara sa kinabuhi sa inyong mga ginikanan. Gusto sila mo sakripisyo silang kinabuhi. Di lang mo magbalatian, di lang mo mapaakan og lamok, di lang mo madisgrasya. Kay nga naman, your life is so precious. Muna na kaingon ko, Ginoo, salamat. Nga dili ikaw mo inianhi. Ang imong anak mo imong gipadala because that is the most precious thing in your life. Nga gusto nako nga ato nang makita mga kaigsuunan. Gihatag ang bugtong anak, pinakabililhon sa kinabuhi sa Dios, muyang gihatag para nimo para nako. Aron lamang maangkon nato ang kinabuhi, aron lamang kita maluwas mga kaigsuunan. He bought us with a price. Angay nato atimanon kining lawasa. Our bodies are Christ purchased property. And we are not at liberty to do with them as we please. Watay kagawasan nga buhaton nato bisan unsa nga atong gusto buhaton sa ato ang lawas. Man has done this. Gibuhatan ni sa tao. He has treated his body as if each law had no penalty. Gitagad ang lawas nga daw walay nagunahuna nga daw walay balaod nga maghatag og kaning penalty. Through, sa unsang paagi, through perverted appetite, each organ and powers have become enfeebled. Each organ and power become diseased, crippled. Muna'y resulta sa wa pagtagad sa balaod nga gihatag sa Dios niining lawasa nga iyahang gipalit didto sa cross sa Kalbaryo. And this result which Satan has brought about by his own specious temptation, he uses to taunt God with. He present before God the human body that Christ has purchased. Muna gihingon ng Dios, Ginoo, Amahan, morning ako ang gipalit ng lawas. He presented to God as his own property. And what an insightful representation of his maker man is, because man has sinned against his body and has corrupted his ways. God is dishonored. Sa diha nga ato ning supako ng balaod nining lawas nga gibuhat sa Dios, I would like to tell you, God will be dishonored. Matag panahon nga ato ning supakon, ang Dios dili matagaan og dungog. When men and women are truly converted, they will consciously regard the laws of life
that God has established in their being, thus seeking to avoid physical, mental, and moral feebleness. Nga kung ang tao, mga lalaki o babae na konvertir diha sa Dios, tagaan nila og saktong pagtagad ang mga balaod nga gibutang sa Dios dinhi sa atong lawas. Og ilahang likayan ang pagkadaot nining pisikal, mental, og ang atong moral, mga kaigsunan. Kung atong tanawon, ang tawag sa Dios sa matag usa kanato, there is a call for us and a cause to share. Those who receive kini nga mensahe are to impart to others. Gikinahanglan nga sa diha nga ato ning naibaw-an niini nga mensahe sa maayong panlawas ngano kinahanglan og revival and reformation aron kita ma-transform into the likeness of Christ. We need to impart to others. Yung sao nato pag-impart, mga kaigsunan, kung wa nato na gikinabuhian. Lahi ang atong pulong, lahi po ang atong pagkinabuhi. Nobody will believe us. From every direction are coming calls for help. Tanawon nato karon, mga kaigsunan. Tanan sa atong palibot, daghan gatawag og tabang. God calls upon men to minister gladly to their fellow men. Immortal crowns are to be won. Kaning mga korona nga wagyoy paglubad, gikinahanglan ato ning maangkon, pinaagi lamang kang Kristo nga atong manluluwas. The kingdom of heaven is to be gained. The world, perishing in ignorance, is to be enlightened. Igsoon, kapag laom, gikinahanglan tagaan natong kahayag ang kalibutan. Nga kawala na ning kalibutan, just because of ignorance. Daghanang nangamatay, wa sila kay balo. Unsa ang maayong balita? Unsa ang kaluwasan nga gihatag sa Dios? Nga ang atong lawas, ang akong lawas, ang imong lawas, gipakamatyan ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, gipalit sa usa ka bili. Igsoon, daghanang nangawala. Ang kalibutan gikinahanglan ato ning tagaan sa kahayag. So in summary, mga kapaglaom, ngalang niining rason, ngano nagkinahanglan kita og reformation, revival and reformation, aron maangkon nga matransform ang atong kinabuhi, nga masusama diha kang Kristo. In summary, number one reason, mga kaigsunan, alang sa himaya sa Dios. We need to be transformed. We need to reform our life for God's glory. And number two, to reach the standard of perfection. Aron makabot nato ang estandarte sa pagkahingpit. And number three, mga kapaglaw, mga kaigsunan, hinumduman nato nga kining atong lawas ang tag-iya, mao ang Dios. Mo'y hinungdan, we need reformation. And the last, our bodies are Christ-purchased property. Gipalit kita sa dili ordinaryo nga butang. Gipalit kita sa dili ordinaryo nga bili. Gipalit kita sa dugo ni Kristo. Igsoon, higala, kapaglaom, angay natong tagaan o pagtagad. Aron matransform ang atong kinabuhi into the likeness of Christ, mauni ang giingon ni Apostol Pablo, Galatia Kapitulo 5, versikulo 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desire. Kung kita midawat na kang Kristo, kung kita nagkinabuhi para kang Kristo, ilansang ang atong kaugalingon, ang atong mga kaluyahon, ang atong mga desire, dili na kita mo'y magkinabuhi. Ingon pa ni Apostol Pablo, it is no longer I, but Christ lives in me. Busa, ingon pa niya, I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live in faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Igsoon, mauni ang gusto nako nga atong makita. Ngano nagkinahanglan kita og reformation. Ngano nagkinahanglan kita nga matransform into the likeness of Christ, atong nakit-an ang upat ka mga rason. Ug ato pa nagdugangan ugma sa gabii mga kaigsuunan. Ato ning tanawon ang part 2
why there is a need of reformation. Ato ning tapuson mga kapaglaom, niini atong pagtuon karong gabi. Ug ako na nga ninaot nga atong nakita unsay bili sa inyong kinabuhi ug sa akong kinabuhi nga gikinahanglan mausab kini mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Niini nga taknaa Ginoo. Salamat nga imong gipakita ang mga rason ngano nga nagkinahanglan kami nga mausab ang among mga kinabuhi. Ngano nagkinahanglan kami nga matransform ug mareforma ang among mga kinabuhi aron mahisama kami diha kang Kristo. Salamat sa imuhang gugma. Salamat Ginoo sa imuhang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo aron kami makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Aron kami makaangkon og himsog nga lawas. Tabangi kami Ginoo nga magmadinaugon sa mga tentasyon sa among kaaway nga mao ang yawa. Tabangi kami Ginoo nga magkinabuhig himsog sumala sa balaod nga imong gibutang sa among mga kaugalingong lawas. Salamat sa pagpanalangin sa mga kaigsuonan, mga kahigalaan o ang mga kapaglaom nga nagatan-aw niini nga programa niining simanaha, Transform into the likeness of Christ. Salamat Ginoo nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo ug nagapasaylo sa among mga kalapasan. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.